So remember guys, hindi to katulad ng ellipse na yung A is greater than B ha. Ibig sabihin, ang babasihan mo dito kung ano yung orientation ng graph is yung kung sino yung positive sa may variable na x or y. Kapag positive yung x squared mo, that is horizontal yung transverse axis. Transverse axis ba tawag doon? Tama. Kapag naman y yung positive guys, yung transverse axis vertical. Ano ba pinagsasabi ko? So ibig sabihin guys kasi kung yung vertex mo nandito, ito yung isang vertex, pag ganito yung itsura ng graph mo, ibig sabihin horizontal yung transverse axis. Ito yung transverse axis. Kapag positive yung x, okay, kapag y naman yung positive, pabaliktad naman. Anyways, ito tayo. So remember yung transverse axis, lagay na natin. Transverse axis is horizontal. Then kunin natin yung center. Ito guys, naka-standard form to. Then yung center, same sa mga another conics, like kapag may pair yung x and y, wala yung sa origin. Kapag walang pair yung x and y, nasa origin. Ibig sabihin 0, 0. That's correct. Anong sunod? Yung A. Kunin natin yung A. A squared. Remember yung A squared, hindi siya katulad kay A greater than B sa ellipse. Kung sino yung nasa unahan, yun yung magiging A squared natin. No? So that is 16. Then square root lang. Daming gamon-gamon na naman. So magkakaroon tayo ng A which is equals to plus minus 4. As for B squared natin, magkakaroon tayo ng 9. So this will become B is equals to plus minus 3. Gets yun? Alam, may nagpa-plug. Then para sa C squared natin guys, remember may formula to. Hindi siya katulad ng sa ellipse. Kasi yung sa ellipse minus. Eto plus. So magkakaroon ka ng A squared plus B squared. So plug mo lang yon, magkakaroon ka ng C squared which is equals to 16 plus 9. Ito na yun, no? So magkakaroon tayo ng C squared which is equals to 25. And yung C natin magiging plus minus 5. Sundan. So meron na tayong A, B, and C. Remember guys, sa hyperbola, laging mas malaki yung C kaysa kay A ha. Sa ellipse, mas maliit yung letter C natin. So remember, yung A is associated sa vertex, ito sa co-vertex, and ito sa focus. Ayan na. Then yung vertex tsaka focus align do. Align lang sila. Anyways, meron tayong asymptote. So yung asymptote guys, meron siyang formula. Ano yung formula na ito? So kapag x yung may squared, b over a. Kapag y yung may squared, y. Kapag x yung positive, b over a. Kapag y yung positive, a over b. Ganun lang naman yun. So yung asymptotes, this is y equals b over plus minus b over a over x. Then kapag may formula to guys, may yung center mo is may ano siya, may nag-shift. Lalagyan mo lang siya ng knx, h. Then plug mo na. So ito madali na makuha kasi meron tayong b and a. So sa case na to, lalagay lang natin yung b which is 3. Then yung a natin which is 4. Then yung x. So ito na yung formula natin. Yung equation para sa asymptotes. Tapos ayun, meron ka na nito, pwede mo na yan i-graph. Graph pa ba natin? Graph natin para maintindihan. Orientation mo ganito, transverse axis horizontal. Sabihin pag ginrap natin. Boses. So sa graphing, yung center natin na 0, 0. Sabihin nandito yan. Ito yung center. Then from here guys, meron tayong horizontal na transverse axis. Ibig sabihin yung vertex natin dito siya mag-move sa horizontal. So meron tayong 4 units both left and right. So dagdagan lang 4 units dito. 1, 2, 3, 4. Then sa kabila 1, 2, 3, 4. Ito yung vertex 1.
ito yung vertex 2. So marunong ka magkuha ng endpoints niyan, kahit sa graph kaya mong kunin yan. So punta tayo sa co-vertex, that is 3. So sa taas tsaka sa baba yun, perpendicular yun dito. So 3 units lang. So 1, 2, 3, nakakaduling ito eh. Co-vertex 1, then 1, 2, 3, co-vertex 2. Then para naman sa focus, sabi natin align tong B at saka F. So big sabihin ko, nandito yung vertex mo, nandito yung focus sa labas nun ha. So magkakaroon tayo ng 5, dagdagan lang natin to. Ito yung magiging F. Ito natin. Then dito sa kabila yung F1. So remember sa parabola, alam ko na discuss na yung last time, yung focus nasa loob lagi ng parabola. So kung nandito yon guys, pag ganito yung tsura ng graph natin. Pero pwede natin ito i-box. Grabe naman yun. Nare-box natin yan. Nakakaduling ito eh. Tapos i-connect lang natin ito dito para sa asymptote. Then dito rin sa kabila. Yan, pag naka-connect mo na yan guys, ibig sabihin ayun na yung graph mo. Lagay mo lang siya dito. Kabila na yun. Then sa kabila ganun din. Hindi tama sa asymptote yung graph. Siyempre kaya nga siya asymptote eh. So something like this yung magiging graph. So meron tayo dito ang standard form. Try natin siya i-convert na rin sa general. So meron tayong x squared over 16 minus y squared over 9 equals 1. So ginagawa lang natin same sa ellipse, like multiply mo lang siya by LCM, then eliminate na. So multiply lang natin to both by 16 and 9 kasi yung LCM nila. So takpan mo lang yung pareha sa baba, then multiply mo yon. So kung tatakpan natin yung 6, may matitirang 9, then times sa x squared, magiging 9x squared. Then sa kabilang side ganoon din. So meron tayong 9 dito, may 9 dito sa kabila, may matitirang 16, then times mo dito, magiging negative 16y squared. Then yung 16 times 9, I think 144 yan. Then kailangan natin kasi general form. So ibig sabihin dapat equate sa 0. So ibig sabihin lilipat mo lang yon sa left side, yung constant. So from positive magiging negative. So from here, meron ka ng general form. So yun siya ginagawa. Tapos na. Yay! O ganun siya guys ginagawa. Alam nyo na eh. Yan lang naman kailangan dyan. Ano pa ba mayroon dyan? Ano pang kailangan kunin? Wala na. Wala namang kinukuha dyan eh. But 0. Ay, yung endpoints pa pala guys, kunin natin. So yung endpoints by the way, kunin natin. May space pa eh. Yung endpoints ng vertex, muna tayo sa vertex natin. So may vertex tayo na V. So remember guys, associated sa A. So mapapansin mo dito yung vertex natin sa graph. So yung ordered pair na ito guys, kahit titigan mo na lang ito eh. Kaya kasi 0, 0 naman yung origin. So magka plus minus na lang yun. Kasi 0 naman ito eh. Dito siya gagalaw sa X. Or sa, tama, sa X. So kung 0 yan, di plus minus ka na kagad ng A. Then yung B natin 0 naman. Ay yung partner nun is 0. So 0 na to. So which means yung vertex natin is plus minus. Then yung 4 yun. Then 0. Then as for sa co-vertices, so 0 naman pa rin yung vertex natin, ay yung origin. So yung B dito siya gagalaw kasi sa taas siya eh. Sa kabila siya gagalaw. So magkakaroon ka ng 0, then plus minus B na lang. So ibig sabihin yung B natin, substitute mo lang, which is 3. Then para sa focus, ganun din. So yung focus nandito sa horizontal. So ibig sabihin dito siya gagalaw dito sa unahan. So magkakaroon tayo ng plus minus yung C, then 0, which means magkakaroon tayo ng plus minus yun, 5, then 0. Ito yung mga endpoints natin. Ayun lang para dito. Ano yung meaning ng P?